Tuluyan na nga kaming lumipat ng apartment, mga bes. Next move-in vlog yun. Ayan, Bakekang check. Kasama si Bakekang syempre. Uy, so ano pang hinihintay natin? Tara na agad sa aking kwento na medyo may kwenta. Hello mga bes. This is your Reklamadog bestie, Chopper. Nabanggit ko nga sa mga ibang post ko mga bes na busy nga kami ngayong Mayo. Itong buwan kasi kami naka-schedule lumipat sa aming bagong tirahan. Yung totoo, lipat bahay lang ba mga ibang bansa na tayo, oy. So nag-post nga kami dati na naghanap kami ng aming bagong lilipatan dahil nga masikip na sa aming lumang apartment. Sobrang thank you nga sa lahat ng nag-recommend. And finally, noong Marso nga mga bes, nahanap namin yung bago naming lilipatan na apartment. At habang nag-i-impacking nga kami mga bes, kukwento ko kung bakit apartment ang lilipatan namin at hindi rent to own. Unang-unang faktor nga na kinonsider namin mga bes ay yung presyo. Sobrang mamahal ang mga rent to own ngayon na may kasamang garage. Lalong-lalo na yung mga kondo mga bes. At dahil ang rent to own nga mga bes ay long-term commitment, mas pinili muna naming mag-rent lang ulit. At gusto din naman namin yung bago naming lilipatan na apartment at mabait din yung landlady. Actually, lahat ng natirahan nila mamit daddy na apartment dito sa Maynila ay sobrang babait ng kanilang landlady at landlord. Sobrang bangag na nga nito nila mamit daddy dahil after ng work nila ay diretsyo na sila sa impake. Tagal pa ba yan? Napaalala ko lang sa inyo na hindi pa tayo natutulog lahat, hoy. Ay, boring. Pwede naman akong tumulong basta si Bakekang niyang ibabox ko ba? Si Bakekang ay nalilito pa sa mga nangyayari. Guro ay nagtataka siya bakit hindi pa siya kinakahon. Pwede naman akong mag-volunteer Bakekang. Pero ang catch nun, di na kita palalabasin. Hoy, gusto mo yun? Abay, grabe ka naman, di ka naman mabiro. Tapos ang ilang oras hindi ko na napigilan yung untok ko dyan mga bes. Nakakaw-idlip muna ako sa gidli. Ganun nga din si Bakekang. Mantalang sila mamit daddy ay tiretso pa rin sa pag-iimpake. Nung halas 4 ay natapos na din sila sa wakas sa pagbabalot-balot ng mga importanteng gamit. Nag-advance booking nga kami sa Lala Move. And guess what, dahil sa mismong pick-up ay kinansel nga kami mga bes. Buti na lang try kaming mag-book ulit ay may nabook kami. Truck na itong mga bes na mayroong 3,000 kilogram na capacity. Habang nilulod nila yung gamit sa truck mga bisay nandiyan na kami sa labas. Nag-book din kami na extra helper para mapabilis. Alam ko ay magtatanong din kayo kung magkano. Depende yan sa layo at sa laki ng truck na ibubuk nyo. Dahil nga within Pasig lang yung lilipatan namin ay medyo mura lang. Sa price namin itong 3,000 kilogram capacity na truck ay 2,100 pesos. Plus additional 400 para sa helper. Kaya nasa mga 2,500 nga ito. May mga case daw na yung driver ay hindi tumutulong sa pag-load. Pero itong nabook namin ay yung driver at helper nga yung tumulong magbuhat. At sobrang babait din nila mga bes kaya for the deserve din talaga ang tip sa kanila. Around 5 AM nga kami nagbook at ayan malapit nang mapuno. Halos isang oras din silang nagkarga ng gamit. Tumulong din si daddy ko habang si mami ko ay binabantayan kami. Kala namin ay malaki yung truck mga bes pero hindi namin lubos akalain na halos mapuno din namin. At ito na nga ang pasilip sa aming bagong apartment. Up and down na nga itong mga bes at merong car parking. Pasensya nyo na bibidyo mga bis dahil halos 24 hours nang gising niyang babaeng yan. At ayan at magbababa na sila ng gamit. Ang dating apartment ka namin ay 1 bedroom lang. Ang bago naming apartment ay 2 bedroom, 2 toilet and bath, may kitchen at living area. Mayroon ding maliit na service area at merong car parking. Itabi niyo mo lahat dahil ako na to. Pak, bendisyon. Anong kinahirap nila mamit daddy sa pag-impake? Doble pa ang kanilang kakaharapin sa pag-aayos nitong mga gamit. Abay, good luck. Ang nagustuhan nila dito ay maluwag na yung tatakbo-takbuhan daw namin ni Bakek. Mukhang aabutin daw sila ng ilang araw para totally maayos itong apartment. Kami? Ito, kakitan lang ang ambag. Uy, gusto mo yan. For the video nga si mami ko dahil nga takot kaming bumaba sa hagdan ni Bakek. Iniwan nila mami daddy ang kanilang kama. Itong kutsyon na nga lang ang ginala dahil kinakalawang mga yun. Palakad-lakad lang dyan si Bakek pero may masama na pala siyang binabalak. Ilang sandali pa nga, bindisyon. First tip nga lang natin dito Bakek pero mukhang mapo-force ibig ka kaagad. Uy, gusto mo yan. O tinitingin-tingin mo dyan. Si Bakekang lang yan, no? Pero maiba tayong mga bester. Sa first day ay bumili agad sila mamit daddy ng aircon number 1 at si aircon number 2. Nung lumang aircon sa apartment ay pinamigay na nila mamit daddy. Hindi daw kasi yung inverter at napakalakas ng konsumo sa kuryente. Para sa akin lang ay ang importante ay malamig. Hoy, gusto mo yarn? Just like that ay nag-first day na kami sa aming bagong apartment. Hindi pa natapos ang pag-aayos pero kumuha muna kami ng pahinga. Marami pa akong ikukwento
kwento sa inyo mga bes, pero for now, tulog muna ako. And that's it for my today's kwento mga bes. Yan naman. Ingat kayo lagi and spread positivity.